Overview. Window navigation bar. Roma Kapitulo 2. Dahil dito ay wala kang madadahilan o tao sino ka mang mahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw na ang mahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. At nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. At iniisip mo baga ito o tao na umatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay at ginagawa mo ang gayon din, na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos? O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umahakay sa iyo sa pagsisisi, datapwat ayon sa iyong katigasan, at iyong pusong hindi nagsisisi ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos, na siyang magbibigay sa bawat isa ayon sa kanyang mga gawa, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri, at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan, datapwat ang sa mga palaaway at hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kasinungalingan ay ang kagalitan at kapuotan, kapigatian at kaapisan ang sa bawat kaluluwa ng taong gumagawa ng masama, ng Hudyo ang una at gayon din ng Griego, datapwat kalawalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti, sa Hudyo ang una-una at gayon din sa Griego, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao, sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan, at ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hatulan, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ang haariing mga ganap, sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nang magtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang mga puso, na pinatototohanan ito pati ng kanilang mga budi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan at nangagdadahilanan sa isa't isa. Sa araw na huhukuman ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit kung ikaw na nagtataglay ng pangalan ng Hudyo at nasasalig sa kautusan at nagmamapol sa Diyos at nakaalam ng kanyang kalooban at sumasangayon sa mga salitang magagaling, palibhasa ay tinuruan ka ng kautusan at nagkakatiwala ka na ikaw ay taga-alakay ng mga bulag, ilaw ng mga nasa kadiliman, tagasaway sa mga di nakaalam, guro ng mga bata.
sa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at katotohanan. Ikaw na nagtuturo sa iba ay hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral na ang tao ay huwag magnanakaw ay nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya ay nangangalunya ka. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan ay nanakawan mo mga templo. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsaway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga hintil dahil sa iyo. Gaya ng nasusulat, sapagkat ang pagtutuli ay tunay na pinakikinabangan kung tinutupad mo ang kautusan. Datapwat kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli. At kung ang di pagtutuli ay tumupad ng katwiran ng kautusan, hindi mag-aaring pagtutuli ang kanyang di pagtutuli. At kung ang di pagtutuli sa katutubo ay tumupad ng kautusan, hindi baga siya mahahatol sa iyo na may titik at pagtutuli na masuwayin sa kautusan, sapagkat siya'y hindi Hudyo kung sa labas lamang, ni magiging pagtutuli iyong hayag sa laman. Datapwat siya'y Hudyo sa loob, at ang pagtutuli ay iyong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. At ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Nabalik po ulit ako maya-maya.